I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako mga bes, ito na. Sabi ko na nga ba Alam nyo, ito po ang pinakamaganda rin sa ibang mga Pilipino. Mambabatas ka man o ordinary. Pag ang isang pangulo nakikita nila ay talagang very hard work, yung sinabi ni dating Chief MP Acorda na si Pangulong Marcos Jr. ay patriotic president, mahal niya ang Pilipinas. Obvious naman po yun, nakita po natin yung kanyang porsigido. Sobrang halata talaga yung galaw, yung diskarte niya para sa kanyang bansang Pilipinas. Talagang mahal niya ito. Obvious po yan. So, dahil dito sa kabaitan niya, katahimikan niya, no? Hindi marunong mang-away, hindi marunong mang-respect. Alam nyo guys, sa totoo lang, kakampihan talaga siya ng pangkalahatan. Lalo na po ang mga mambabatas. Talagang suportado nila si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ito, ang sinabi po ng isang congressman, ng 3rd District. Ito, si Manila 3rd District, Joel Chua. Nako, mga bes. Ito, it's time for accountability for VP Sara Duterte and the Duterte family. Sabi po ng Impact Leadership ito ayan Sabi po dito, Manila 3rd District, ayan, Representative Joel Chua urged Vice President and Education Secretary Sara Duterte to show some decency by resigning from her position as a Secretary of the Department of Education. Patay tayo ni Day. Agay, eto na, nanawagan na sila mga congressman. As a Secretary of DepEd of the Education, ayan, which is DepEd nga, citing concern over her family's behavior towards President Ferdinand Marcos Jr. and her perceived inaction. Oh, see? Ito guys, ito ang magiging resulta. Pag ang isang pangulo, pinakita ang pagmamahal sa bayan na walang ginawa kundi trabaho. Well guys, nakikita po natin yan. Yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Very obviously, inilagay niya sa buong Asia na number 1 sa progresibo ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. At lumalaban po tayo sa buong mundo. Biro nyo yun. Sa katauhan ni Pangulong Marcos Jr., marami pong nag-admire, humahanga sa kagalingan niya, harap-harapan internasyonal, pinasasalamatan siya. Talagang humahanga sila. Alam niyo po yan dahil ina-upload ko mga video na yan. Biro niyo mga kababayan, at sa lahat ng kanyang state visit, may dalang magandang balita. Nakikita naman natin through yung mga investment na yan. Oh, 'di ba? Dahil yan sa sobrang niya mga kababayan, porsigido niya para lang mabigyan ng trabaho ang mamamayang mga Pilipino na jobless mula sa pandemya. Oh, thanks God kasi tinugon niya po 'yun. 'Di ba nakita nyo ngayon ang tumaas ng rate ng mga nagkaroon ng trabaho? Oh, see? Yung iba, nagrereklamo, mataas ang bilihin, pero hindi po nila naintindihan yan kasi nasa global crisis po tayo. So, dahil dito sa sinabi na Congressman Cho, talagang dapat lang mag-resign si Sara Duterte for delikadisa. Kasi kagagawan ng kanyang pamilya. Alam nyo, mga kababayan, kung maganda sana ang pakikisama ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr., baka wala gaanong mga gulo-gulo sa social media o katulad nito, mga issue na ito. Kung maganda sana yung pakikisama niya. Pero ganun pa man, ang Panginoon nakikita niya lahat. Ilalabas at ilalabas ang mga anomalyang nagawa ng
nakarang administrasyon. Yan ang sinasabi natin eh. Ha? Anong sabi? Ayan oh. Sabi ni Congressman Chua, BP Duterte has been woefully silent as our sovereignty, ayan no, and national patrimony in the West Philippine Sea. That so-called catch-up Friday at DepEd schools have been a waste of time with no real result to show. Oh guys, malinaw naman siguro yan, ano? Malinaw na malinaw. Di ba? Tapos yan ilalagay nyo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kayo makakita niyan? Baka pagdating ng araw, pag gising mo bininta ka na pati ikaw, pati buong Pilipinas. Di ba? Kaisipan ko lamang yan. Yan yung sinasabi natin, guys. Tingnan mo itong mga congressman na ito. Ay maraming congressman dyan na makakaliwang grupo. Except lang mga yan. Pero and the rest, nakikita nila kasi si Pangulong Marcos Jr. ay napakagaling, mabait, hindi marunong magsalita. Ito ang problema sa atin. Sa ating mga ibang kababayan. Tulad ng mga DDS. Si Pangulong Marcos Jr., majority ng mamamayang Pilipino, gustong umaasinso ang bansa. Pero mayroong mga ibang Pilipino, ang ginagawa nila, sinisiraan nila mismo ang sarili nilang bansa. Sinisiraan nila mismo ang kanilang ang pangulo nila ng Pilipinas. Himbis umaasinso tayo, sila ang naghihila pababa. Pero si Pangulong Marcos Jr., todo kayod. Ayaw niya magpapatinag. Kaya nga hindi niya pinapansin itong mga banat, itong mga alipores ni dating ex-President Digong Kasi wala naman guys katotohanan. Ngayon, wala na silang maibato kay Pangulong Marcos Jr. Ibinabalik nila yung issue nung sa kanyang ama. Sabi ko sa inyo ibinabalik na naman kaysa si Kanjer Kalis lang hindi na pagtapos. Kung ikaw isang profesional, isang abogado, hindi ganyan ang iyong sinasabi. Yan, sinabi ni Atty. Poki. Sabihin natin, halimbawa, si Kanjer College lang si Pangulong Marcos Jr. Ikaw, Atty. Poki, nasaan ka ngayon? Hanggang dyan ka lang. Talo mo pa ang babae, 2 bunganga. Daldal sa social media. Alam na namin yun. Si Pangulong Marcos Jr., koreksyon hindi si Kanjer College. 3rd year college yan. Correct me if I'm wrong. Nag-master degree na yan sa Harvard yata. Hindi niya na lang natuloy doon mga kababayan sapagkat yan nga in-exile sila, di ba? Yung 3rd year college, ang alam ko, sa Oxford, katumbas ng 4 years sa Pilipinas. Mismo ASME na yan nag-interview research yun naman kasi. So dahil dito, tingnan, she cannot have the best of both worlds by being a fence-sitter while her family and their allies challenge the authority and mandate of President Ferdinand Marcos Jr. while having little to show for in terms of substantive result of the Department of Education where she is secretary. Biro niyo yun. Di ba guys? Tama. Kasi nakita nila ito kasi interview ni First Lady Lisa Marcos. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan, si Sara Duterte, napakahilaw pa niyang mamuno, hanggang mayor lang ang kaya niya. Okay, barangay captain. Yan, iluluklok mo sa Malacanang. Magdudusa na naman tayo niyan. Malinaw na malinaw, sinabi ni Congressman Chua. Dapat ito si Sara Duterte, palawakan niya yung kanyang kaisipan, itutok niya yung pagmumuka niya doon sa DepEd. Maghanap niya ng paraan paano solusyonan ang problema ng bawat school sa buong Pilipinas. At palaaway ito Tama nga yung sinabi nila sa kanya, lagi kong inuulit. Traidor. Yan. See? Urging Vice President Sara Duterte show some decency by resigning as a DepEd Secretary April 2024. Kung may delikadesa ka, madam, yun, pakinggan mo yung sinabi ni Congressman Chua, mag-resign ka na. Mananatili ka na lang ng VP Presidente.
Kahit gawin mo ang gusto mong gawin. Magrally ka na magrally sa Mindiola, go. Magsalita ka na magsalita against PBM, go. At least wala ka na sa kanyang gabinete kasi nakakahiya. Kung nandiyan ka pa, tapos ganyan yung ginawa mo, hindi mo lang man kayang pagsabihan ng ama mo, yung mga kapatid mo, mga alipores mo. Na wag na magsalitang ganon. Kasi mabait si Pangulong Marcos Jr. Okay naman ang trato niya sa akin. Dapat ganung isipin mo, madam. 'Di ba? Pero wala kang ganyan, wala kang pagmamahal, hindi ka tunay na BFF. Itinuring ka pa naman ng BFF ni Pangulong Marcos Jr. Ikaw sana ang kahilili niya, pero nung ginawa mo, pinabayaan yung mga alipores mo na parang mga askal na aso sa kalye. Buti pa yung mga asong kalye kahit binugaw mo talagang lumalayo Ito walang kontrol yung mga bunganga sa social media. Pinangmumunuan ng kanyang ama. Sinugundahan mano itong mga unprofessional na mga tao na tatakbo sa susunod na eleksyon. Ay, Diyos mio Marimar, for Santo, Santito. Disgrasya, amigo. Pag inuluklok mo sa Senado, kawawa ang mamayang Pilipino. Hindi eksperte sa pagpapatakbo ng Senado. Yan. Di ba? Mga kababayan, ano kapalagayan nyo? Sasang-ayon tayo sa sinabi ni Congressman Joel Chua ng Manila 3rd District, mag-resign si Sara Duterte as a DepEd Secretary for delikadisa na lang. Ikaw, Madam Sara, ikaw ang sumira sa Uniteam kasama yung mga alipores mo. Hindi kayo magtatagumpay na patalsikin si BBM. Malinaw na malinaw yan. 101% suportado ng sandatahang lakas si Pangulong Marcos Jr. dahil nakikita nila ang kanyang magandang pamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas. Tingnan yung mga congressman, anong sinasabi nila. Yan, di ba? Yung sinasabi natin mga kababayan see? Resign, madam. So yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Kayo na pong bahalang humusga. Basta sa akin, kung ano nararapat, dapat yun ang gawin niya. Di ba? Kung mayroong kahihiyan pa, kaloka. So ito guys, yung mga nagko-comment, basahin po natin Ayan na, sabi sa inyo pag nakita ng mamayang Pilipino na magaling ang isang pangulo at inaapi, sabi dito guys dahil sa sobrang bait nito at ito ang resulta, means mahal nila si PBBM, mga dedes, banat pa mo, hindi lang kayo ang mga Pilipino, maraming magtatanggol kay PBBM, ang mga mambabatas pa. Ayan guys, for delikadisa, she must resign. Agay, she must resign. Alam ng mga kongresta na ito. Yun lang, wala silang delikadisa. Agay, Attorney Lebron. No doubt, she will excel like always does. Agay. Ayan, guys nothing new sa mga Duterte. Minura nga ng tatay nila ang Diyos Niya ang Diyos, tama. Ayan ang kalabasan nyo ngayon. Karma is real. Ayan, meron ba? Ayun. Indutel must resign. Decency, good luck. Ayan mag-resign ka na, Fiona. Gumagawa mo playground ng DepEd. Ayan, what do we expect from Trapo? Don't get distracted, don't lose focus, bakyang bangayan, may nilulutong nakawan. Agay, kaya nga papasukin ng ICC sana nga. Well, mag-resign kaya. Agay, patay tayo diyan. Resign now. Sara. So yun guys, anong kapalagayan nyo? Kayong bahalang humusga, okay? See you again on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Bato-bato sa langit. Ang taman huwag magalit. Pag-inggit nga. Ayan. Buti nga sa inyo yan. Babus.